At ngayon po sa pagpapatuloy ng ating nasa spirit pa rin tayo ng empowerment retreat, ipagpapatuloy natin yung pangangaral patungkol dito. Pero I just want to praise the Lord una, no? Parang last month lang yung nangyari yung LJAF, no? Pero last Sunday lang yun, no? Parang ang daming nangyari this week. Salamat sa Panginoon sa last Sunday na matagumpay na LJAF, talagang si Lord talaga ay kumikilos. Nanalangin kami ng ulap, binigyan niya kami ng ulan. 'Di ba? Pero ano naman, okay lang kasi yung adrenaline rush eh. Sabi, Lord, ulap lang pinag-pray namin Pero umulan. Pero ang ganda po kasi, 'di ba? Ang daming nakakita ng painting. Yun nga, hindi ko kasi nakita yun eh. Actually, usually, hindi ako nag-oh my God eh, kasi ayoko yung expression na yun. Pero nung umulan, oh my God, sa kotse. Pero wala kang angal kasi alam mo eh, answered prayer yun eh. And true enough, tumigil. Just imagine, di ba, Nanay Aimee, nagsusumba tayo, tirik yung araw. Alas 6, tirik pa rin araw nung sa Wawa eh. Pero talagang ang Panginoong Diyos ay napakabuti niya. Yan, makikita natin sa picture. And syempre, ito po, i-share ko na rin yung low-key. Pag sinabi low-key, hindi natin masyadong nakikita sa radar. Nagpapatuloy po ang service sa Teresa po, kaya last Sunday po, we recognize at kinikilala ho natin yung pinagsimulan po ni Pastor Romel doon. Kaya wala po siya nung last Sunday dito sa church dahil pinagpapatuloy niya po yung sa Teresa. And tayo po ay nagtatanim. So, meron tayong Teresa Church. Wow, Teresa Church, Pero nagsisimula pa lamang po yun. Home church po yun. So, salamat sa Panginoon doon. Talagang marami hong mga breakthroughs last year until now. And ang Panginoong Diyos, hindi po siya nauubusan ng surprises sa atin. At ngayon po, tayo po tumayo at ipagpapatuloy po natin ang deeply rooted. Last week po ay rooted in love. Kung maaalala natin, ang sabi ho ng ating, sa Ephesians chapter 3, yung ating verse, mula doon sa verse 16, tayo po ay magkakaroon ng rooted in love, lalalim ang ating pagmamahal. Siyempre, unang-una sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sapagkat wala ho tayong kakayahang umibig, magbigay ng agape love, kundi ang Diyos lamang. Pero ang maganda, ibinigay sa atin ng banal na Espiritu. Ang Diyos na banal na Espiritu, upang yung pag-ibig na iyon ay manatili sa atin, maiparamdam natin. At syempre, sa pamamagitan ng ating pananatili kay Kristo. We will remain in Christ. Sa pamamagitan ni Kristo sa ating puso, siya yung naghahari sa ating trono. At syempre, yung sa pag-unawa, pagpapahalaga, pag-alala, sa matinding, napakalalim na pag-ibig ng Panginoong Hesukristo sa atin. Napakalalim ng kanyang pag-ibig. At yun po ang dahilan kung bakit tayo humaharap sa... Ang dami kong nakakausap kagabi. Yung mga sharing. Iisa yung tema eh. Hindi ako karapat-dapat, Lord eh. Ang daming ganun nagsasabi. Pero dahil sa pagmamahal at sakripisyo ni Kristo, tayo ay nagiging karapat-dapat sa kanyang harapan. Ang nakikita po ng Diyos Ama ay ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon po sa pagpapatuloy ng deeply rooted, last week, rooted in love, ngayon po ipagpatuloy natin yung established in faith. Alam niyo po, ngayon po ay Resurrection Sunday. Inaalala natin ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. At kailanman hindi na po siya mamamatay. Malinaw po yun. Romans chapter 6, verse 9 and 10. Minsan lamang namatay si Kristo at hindi na po siya mamamatay muli. Hindi po muling mamamatay ang ating Panginoong Hesukristo. At sinabi po doon sa Romans 6, 9, 10 na tinalo niya na ang kamatayan. Okay? Kaya ho tayo nagse-celebrate. Actually, dapat ang Spirit of Resurrection Sunday, dapat araw-araw. Kasi hindi naman namamatay si Jesus. Isa lamang siya, minsanan lamang siya namatay. At ito po, when we say establish in faith, it takes a lot of faith para maniwala ka na si Jesus ay buhay. Until now, ito po yung pinagdedebatihan ng mga matatalinong tao. Yung mga, marami kayong makikita dyan. Hindi sila naniniwala sa Kristyanismo kasi patay na si Jesus, pero si Jesus po ay buhay. At tayo po ay naniniwala dito and we are established in this faith. So ngayon, paano pa po tayo magiging matatag, established, permanente sa ating pananampalataya? Sa liwanag po ng Colossians chapter 2 verses 6 and 7, basahin po natin. Sabi ho dito, 1, 2, 3, go! Yamang tinanggap na ninyo si Kristo bilang...
Yan, at babasahin ko po sa English yan ang sabi. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. And let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po dahil natitiyak namin na kayo ay buhay. At dahil dito, Panginoon, sa tulong mo, sisikapin namin, Panginoong Diyos, na talagang ma-establish yung faith namin, tumatag yung faith namin. Sa tulong po ninyo, Panginoong Diyos, sapagkat hindi po ninyo kami iniiwan, Panginoon, hindi po ninyo kami pinapabayaan. So ngayon, Lord, we pray, teach us, teach our hearts, open our minds, our understanding, Panginoon. At sa gayon, ang pangunawa namin, yung makita sa buhay namin na tunay, Panginoong Diyos, na kayo, ang aming Panginoon ay kasama namin, patuloy na binabago, patuloy na lumalalim, patuloy na tumatatag ang pananampalataya. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ngayon po, tignan muna natin, no, bago natin na establish yung outline natin. Yan. Tignan muna natin yung verse 6. Meron kasi mga katanungan dito. Para maunawaan muna natin yung verse 6. So may mga tanong tayo na dapat sagutin. Allow me to read again yung verse 6 kanina. Sabi dito, yamang tinanggap na ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. So ngayon, ito po yung mga tanong na dapat nating sagutin. Basahin po natin yung katanungan na to. 1, 2, 3, go! Yan, tiyak mo na ba na tinanggap mo si Kristo? Diba? Sabi dun sa verse 6, yamang tinanggap na ninyo si Kristo. Ito, lilinawin lang natin. Pag sinabi nating pagtanggap kay Kristo, hindi ho ito nangangahulugan na nag-pray ka lang ng acceptance prayer. Hindi po iyon. Kasi maaring nag-pray ka 20 times. Every year may nag-share sa'yo. Pero hindi mo naman talaga tinanggap si Kristo sa puso mo. Hindi ho ito nasusukat dahil nag-pray ka. Naalala lang acceptance prayer. Again, noong year 2002, June 2, 2002, sa altar call ni Pastor Joe, 31 kaming tumayong mga kabataan. Pero ako lang po yung natira hanggang sa dulo. Bagamat nawala ako ng mga 2 taon, pero syempre, naniniwala kasi ako pag yung totoo, yung pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, kahit na syempre mawawala ka sa umpisa kasi batang Kristiyano ka pa lang, pero once na totoo yung pagtanggap mo kay Jesus, babalik at babalik ka. Maaring manlalamig ka, pero kung totoo yung pagtanggap mo kay Jesus, wala nang ibang daan, kundi babalik at babalik ka sa Panginoong Jesucristo. So pag sinabi nating pagtanggap kay Jesus, hindi rin ito nangangahulugan na porke hindi ka nag-pray ng acceptance prayer. Kasi marami hong ganun. Nakikita ko sa buhay. Kasi marami hong mga, for example, no, sa Middle East, ang dami hong mga nagiging Kristiyano, wala naman nag-share ng gospel. Minsan nananaginip lang sila. Actually, yung mga sa mga Islam, sa mga Muslim na bansa, maraming supernatural, parang yung napanood nyo kahapon kay Saulo bago siya maging Pablo. Maraming nananaginip. Yung iba, nagpapastor na nga. Merong, nakalimutan ko yung pangalan niya, nagpapastor sa Canada. Dati siyang terorista, member siya ng Hezbollah. So, sila ay nabuborn again. Nananaginip, nagpapakita si Lord Jesus Christ. At yung pagtanggap nila kay Jesus, nakikita yun sa buhay nila. Kaya pag sinabi ho nating pagtanggap kay Jesus, malalim po ito. Nagmamanifest ito. At ang tanong po, anong klaseng pagtanggap ba ang ginawa mo kay Jesucristo? Tinanggap mo siya bilang ano? Yun pa yung specific. Sabi ho dito, kaya tiyak mo bang tinanggap mo si Kristo? Sa next question, ano yung sa susunod na tanong? Yan, basahin natin. 1, 2, 3, go! Ayun, specific. Sabi ho, again, sa verse, yamang tinanggap na ninyo sa Kristo, Jesus bilang Panginoon. Napakahalaga po yung bilang Panginoon. Kasi ganito yan. So, tingnan natin yung mga iba't ibang picture dito sa next slide. Yan. Maaari tinanggap mo si Jesus, Jesus is my Savior. Wala akong masama dyan. Tama po yan because ang ating Panginoong Jesus ay tagapagligtas natin.
Kaya nga sabi natin, Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maaring tinanggap mo si Jesus bilang iyong healer. Lord Jesus, you are my healer. Totoo naman yan. Di ba marami yung mga nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo dahil nung mayroon silang sakit, lumapit sila sa Panginoong Hesus, mahimalang gumaling. Di ba maaring ma-extend yung buhay nila. Merong mga ganyan cases. Gumagawa, nagpapagaling ang Panginoong Hesus, lalong-lalo na po sa mga isa ibang bansa na talagang matindi yung persecution. Alam niyo po, no, sa mga persecuted countries, doon talaga kumikilos ng makapangyarihan ng Panginoong Diyos kasi kailangan na kailangan nila eh. Kasi buhay ang kapalit ng pananampalataya nila eh. So ang Panginoong Hesus nagpapagaling. At maaari tinanggap mo si Jesus bilang iyong provider. Wala hong masama dyan. Marami hong naboborn again dahil dyan. Pero hindi ho nagtatapos dyan. Kailangan tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon. Jesus is my Lord. Sa next slide. Ay, wala na pala. Hindi pala nailagay. Yun. Jesus is my Lord. Kailangan, napakahalaga yun. Hindi ho, tama ho, nakilalanin natin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas natin, bilang ating provider, nagmamahal sa atin. Pero, yung Jesus is my Lord. Bakit yun yung ginamit ni Pablo? Bakit hindi sustainer of life, giver of life? Bakit, Panginoon? May gustong i-emphasize si Pablo. Again, ang context nito, di ba, yung deeply rooted, established in the faith. If you want to establish your faith in the Lord, you need to acknowledge Him. Kilalanin mo siya bilang iyong Panginoon. Kung maaalala natin, sa Luke chapter 6, verse 46, so wala ho dito, no? Pero maiksi lang naman ito sabi ni Lord Jesus Christ, "Why do you call me Lord, Lord, and you do not do what I say?" Bakit mo ako tinatawag Panginoon, Panginoon? Pero hindi mo naman sinusunod ang sinasabi ko. Marami siguro sa atin tinamaan dito. The question is, sagutin ho natin, is Jesus really our Lord? Or just our Savior? Lord, iligtas mo po ako dito sa exam ko. Sana makakapasa ako. Lord, nangihina ako, palakasin niyo po yung katawan ko. I can do all things through Christ. You strengthen me. Pero maganda, di ba? Lord, I will worship you because you are my Lord. Lord, I will serve you because you are my Lord. Jesus, I will forgive because you are my Lord. Napakahirap po na paulit-ulit na makikita natin Jesus is Lord sa Bible. Kasi, bakit mahirap ito? It requires surrender. Hindi ho madaling mag-surrender. 'Di ba? Yung pagbabasa nga lang ng Biblia, 'di ba? Surrender 'yun eh kasi imbis na may laban kami mamaya alas 7, mobile games. Ay, di pa ako nagde-devotion. You need to surrender. Di mo na ako diyan. May liga kami mamaya, Sunday. Sumabay sa worship service. Next time na lang. Surrender. Tapos, gusto mong sumali sa basketball, bangko ka lang naman. Di ba? Yung pala, tagabuhat ka ng waterboy ka lang. Nakalagay sa uniform mo, number 20. Apelido mo, H. H2O. Ayan. Kailangan ko pa ipaliwanag yung no? Yung painom. Di po ako stand-up comedian, So, di ba, sinasacrifice natin minsan yung, kino-compromise natin yung Sunday natin. Hindi yung nagpapakita yun na si Lord ay ating Panginoon. If Jesus is really our Lord, uunahin natin siya. Mahirap po. Mahirap. Di ba, naalala ko dati nung nag-aral ako, isang SEM lang yata, 2 SEM sa ICCT. Dahil Kristiyano na, at si Jesus ay Lord, bawal na mangopya. Hirap. Nakaka-relate na yung mga kabataan. Di ba? Mahirap eh. Tapos syempre, mahirap din magpakopya. Ako, magagalit sila sa akin. Yung mga estudyante dyan,
Pagka natutuksong mangopya, Jesus is my Lord. Gaya niyo si Gised, yung ano ba yung kinakanta mo? ABCD ba yan? Basta may kinakanta siya eh. So, minsan merong praise and worship eh. Lord, di ko alam sagot dito, di ba? Kakanta na lang ako, di ba? I worship you, mga ganon. Tapos kung ano yung matigil, di ba? So, Jesus is Lord sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Yung paggising lang natin kanina, anong oras kayo gumising? Baka may gumising ng 3:00. Kanina, chinecheck namin CCTV, ang aga ni Nanay Lourdes gumising eh, no? Para makapag-prepare para sa atin. Sacrifice. So, everything, kailangan natin isakripisyo para mapatunayan natin na kinikilala natin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon. Wala tayong dapat patunayan sa kapwa natin. Kailangan meron tayong patunayan sa ating Panginoong Hesus na siya'y ating Panginoon. At natural yun, makikita ng kapwa natin, ay si Lord Jesus talaga ay kanyang Panginoon. At ngayon, ito po yung susunod na katanungan. Statement na pala ito. Kung kinikilala mo siya bilang iyong Panginoon, may inaasahan siya sa iyo. Ano yung inaasahan niya sa iyo? Ano yung inaasahan niya sa atin? Ito po, basahin natin yung verse muli. 1, 2, 3, go! Mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. Pag sinabing pakikipag-isa sa Kanya, ibig sabihin kung ano ang kalooban ni Kristo, ay kalooban mo na rin. Kaya nga merong prayer, di ba? Kung ano yung mangyari dyan sa langit, na yung mangyari din dito sa lupa. Let your perfect will be done. Kung paano sa langit, ganoon din sa lupa. Paano pinakita ni Jesus ang kanyang pakikipag-isa sa Diyos Ama? Lord, not my will, but your will be done. Tayo po ay nakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, yung tayo'y dumidikit sa Kanya, ang iisa yung kalooban natin, iisa yung naka-align sa kalooban ng Panginoong Diyos. And we need to surrender ourselves. Yung mga pangarap natin, minsan, kung ito'y makakahadlang sa kalooban ng Panginoong Diyos, hindi masamang mangarap. Mangarap tayo, gawin natin yung pangarap natin. Pero kung yun ay hindi direksyonan ng Panginoon, ay parang hindi na yun ang kalooban ng Panginoon, surrender na. Diba yung kay Pastor Joe? Ang pangarap niya ay maging engineer, tama po ba? Pero iba ang kalooban ng Lord sa kanya. E paano kung tinupad niya ang pagiging engineer? Wala kami rito. Sapagkat si Pastor Joe po yung nag-minister sa amin. Wala pong Pastor Ronald na tatayo dito. So kinikilala ko yung aking pagpapastor dahil po sa sakripisyo ng isang Pastor Joe. At sa lahat po ng mga naministeryohan ni Pastor Joe, just imagine kung ang nangarap siya para sa sarili niya at para sa pamilya niya. And just imagine if yung family niya ay hindi rin sumurrender sa kalooban ng Panginoong Hesus. Pero ito po yung kailangan natin, pakikipag-isa. Lord, kung ano kalooban mo, lilinya ako, iisa tayo. Magkakampi tayo. The question is, tayo ba ay tunay na nakikipag-isa sa Panginoong Hesus? Kailangan makipag-isa tayo sa Kanya. Naka-align tayo sa Kanya. Nakadikit tayo sa Kanya. Tiwala lang. At para matupad ito, dito kailangan po deeply rooted tayo. Para tunay na makita ang Lordship sa buhay natin, we need na talagang deeply rooted tayo and established in the faith. At ito po yung kailangan nating gawin. So number 1, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Yan. Nakaugat ka dapat kay Kristo. Nakakapit ka kay Lord Jesus Christ. Nabasa na natin kanina. Diba? Yung sa verse 7, sabi doon, kailangan rooted tayo. At para mas maunawaan natin yung kahalagahan, yung pagiging rooted kay Lord Jesus Christ, gamit tayo ng ibang teksto sa John chapter 15. Alam na natin ito, di ba? Yung you are the vine, I am the vine, you are the branches, sinabi ng Panginoong Hesus. Pero tingnan natin sa verse 4, sabi dito, manatili kayo sa akin, at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Bakit mahalaga na tayo ay nakadikit kay Kristo?
Kumuha siya ng illustration dito, ng isang puno. Na ang isang sanga, sabihin na natin, para mas maintindihan natin sa lengguwahe natin, marami sa atin dito nakaabot ng yung mangga, di ba? Ang mangga natin, napakadaming bunga niyan. Every year, laging may pumupunta, taga-Tanay. Para kasi yung piko pala, di ko alam na matamis pala yun kasi una kong kain, matamis eh. Maasim eh. Kaya hindi ko siya naging favorite. Nung na-discover ko na lang, nagiging dilaw pala, sayang, hindi ko nakain. Kasi favorite ko yung dilaw na mangga. Ang daming pupunta dyan, pati yung Indian mango dyan. Ang lakas niya magbunga. Pero putulin mo yung sanga nun, magbubunga pa ba yun? Hindi na. Bakit? Wala nang ugat eh. Ito po yung larawan. Kung ikaw ay humiwalay kay Kristo, wag mo nang aasahan na magkakaroon ng bunga. Ano ba yung bunga? Yung bunga ng pag-ibig, pagmamalasakit, bunga ng paglilingkod, yung Christ-likeness. Yun ang mga bunga na inaasahan sa atin ng Panginoong Diyos. At kung hindi tayo mananatili kay Kristo, kung tayo'y lalayo sa Kanya, wag na nating asahan na may magbabago sa buhay natin. Ito nga lang, sinisikap nating lumapit sa Panginoong Diyos. Di ba, nag-i-struggle pa rin tayo. Lord, nag-i-struggle kami. We want to follow you. Kaya mas nahihirapan tayo, mas didikit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At ang ibig sabihin po ng pananatili kay Kristo, ito po'y nangangahulugan din ng pagtitiwala sa Kanya. Sabi ho sa Jeremiah chapter 17, verses 7 and 8. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Mapalad ang mga tao na nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Kasi natitiyak natin, tutulungan niya tayo, pagpapalain niya tayo, anuman yung mga sitwasyon na nararanasan natin. Dapat po nating maunawaan. Ang context po ng Jeremiah, pinaparusahan na po ang mga taga-Juda. Pero sabi pa rin, pagpapalain ang mga umaasa sa Kanya. Kung ang sitwasyon nun, pinagpapala ba kami? Bakit? Ang dami yan. Kaliwat kanan, pinapatay, nasira yung templo namin, winasak ng mga taga-Babylonia, pero ito deklarasyon ni Jeremiah. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Ang pagtitiwala ho ito, mas nasusubok ito sa oras na ikaw ay dumaraan sa matinding problema. At ang pangako, pagpapalain ka. At ito pa po, pag ikaw ay nagtitiwala, nananatili, sabi dito sa verse 8, katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Ang kalusugan ng halaman, ng puno, ay nasa tubig. Kaya pag ikaw ay nasa tabi ng batisan, asahan mo, kaya magpupunta kayo sa yung mga tulad ng Amazon, di ba? Magaganda yung mga puno dun eh. Matataas ang mga puno, malulusog, malalaki. Kasi yung moist ng tubig at maraming merong Amazon River doon. So magaganda yung mga halaman dyan. Paano kung ikaw ay nasa disyerto? Lumalarawan ito ng ikaw ay dumadaan sa Valley of Baca o tagtuyot na ikaw ay nasusubok ng matinding problema. Dito mahalaga that you are deeply rooted. Kasi pag wala ng tubig sa tabi mo, kung malalim ang ugat ng pananampalataya mo sa Panginoong Hesus, malalim ang pagtitiwala mo sa ating Panginoong Diyos, tulad ng isang puno sa disyerto, yung oak tree na na-share kahapon, yung shepherd's tree, di ba? Ang lalim ng ugat nila. Saan sila nabubuhay? Sa disyerto. Kasi nakakaabot. Isipin mo, 100 meters, 60 meters, ganong kalalim ang ugat. Building na po iyon. Doon sa ilalim ng lupa. Kailangan tayo ay nakaugat. Malalim ang ugat. Established in the faith. And again, balikan natin sa John chapter 15. Bakit napakahalaga na tayo ay malalim ang ugat sa established in the faith? Hindi madali ang buhay Kristiyano. Sa mga nakapanood kahapon ng The Courage, the Bible, di ba? Ang hirap po ng pinasimulan eh. Hindi lang po ang Panginoong Hesus ang
ang naghirap, maging ang mga apostol. At inaasahan po ng ating Panginoong Diyos na ipagpapatuloy natin ang kanyang ginawa at ang pinagpatuloy ng mga apostol at mga disipulo, kailangan ipagpapatuloy natin. Ito po sabi dito, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Ang ganda po nun. It's a privilege. Kaya ho kayo naririto, si Jesus ang pumili sa inyo. Wala ho tayong maipagmamalaki. Kasabihin pa natin, Lord, naglilingkod naman ako. Sana ibigay mo lahat ng gusto ko. Pag hindi binigay, it's a privilege. Makapaglingkod ka sa Kanya. Dapat nating itanim sa isip natin yan. Ano ba yung privilege? Halimbawa po yung lisensya sa pagmamaneho. Ang lisensya sa pagmamaneho, hindi po yan karapatan. Ang karapatan, bawat Pilipino, bawat bata kailangan, may karapatan ka, makapag-aral ka. Dapat nga libre education Pero ang lisensya, ito po ay privilege. Hindi ka pwedeng mag-drive kung wala kang driver's license. Ganon din po ang kaligtasan at paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Ito po ay privilege. Kapag ikaw ay pumasa doon sa requirements, ano yung requirement? Nauna sa verse 6, Lordship, Lordship, Lordship. Dapat si Jesus ay ating Panginoon. Sabi pa rito, hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. Manatili ang inyong bunga, sa gayon ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. So inaasahan sa atin ng Panginoong Diyos, when we are rooted in Christ, magkakaroon ng bunga. Ano po yung bunga na yan? Sabi dito sa verse 17. Nailagay ko ba dito? Babasahin ko na lang dito. This is my command. Yan. Love each other. Baka kasi isipin natin, sabi dun sa verse 16, lahat ng gusto ko ibibigay. Nagkakamali tayo ng pangunawa. Dapat nandun tayo sa konteksto. Ano ba yung konteksto? Ito, pinaliwanag na. Ang number one fruit na tayo ay nakadikit kay Kristo is love. At malinaw din naman yan sa Galatians chapter 5. The fruit of the Spirit is love. Kasama niya, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Pag tayo hindi nakikita ang bunga na ito, ipag-pray natin, Lord, gusto kong makita yung Christ-likeness sa akin. Natitiyak ko na mangyayari yan. Kasi pinangako yun po yung ibig sabihin dito. Kung gusto mo magkaroon ng Christ-likeness sa buhay mo, na mamumuhay ka in the image of God, ibibigay po ng Panginoong Diyos yan. Because we have the Holy Spirit at kalooban niya po yan. Again, nililinaw natin, hindi ito nangangahulugan na lahat ng gusto natin ay ibibigay niya. Kundi kung tayo ay nananalangin na maging katulad niya. Yun ang context dito I am the vine, you are the branches. And kaya kailangan natin that we are really deeply rooted in Christ. Again, the question is, gaano na kalalim ang ugat ng iyong pananampalataya kay Kristo? At wala ito sa edad. Hindi porke bagong Kristiyano ka, ay malabo pa sa akin yan, bata pa ako, siguro susunod na. Hindi, lahat para sa atin to, sa lahat ng nakakakilala at nauunawaan ang lalim ng pagmamahal ni Kristo. Para sa ating lahat to. Napakahalaga na malalim ang ugat ng ating pananampalataya kay Kristo sapagkat ang resulta nito, we will be established in our faith in Him. Kahit anong unos na dumating sa buhay natin, kakayanin natin kasi malalim ang ugat. Kung naalala natin nung kahapon, yung shinare, di ba, yung sa Florida, tama ba ako? Yung dumaan yung hurricane. Actually, tornado, pero yung kadalasan sa hurricane, may mga tornado yon. Pag sinabi kasing hurricane, meron yan category 1, category 2, category 3. Sa Pilipinas kasi typhoon, super typhoon. Sa Australia, cyclone. Sa USA, hurricane. Ganun ang sa kanila. Ibig sabihin nung malaking malaking bagyo yon. Parang ang siguro katumbas ng Yolanda. At di ba yung alala si Yolanda dito, di naman tinamaan. Grabe, sumisipol yung hangin. Ganon, nakakapiling ko ba tatanggal yung bubong namin dito sa parsonage. Isipin nyo kung ikaw nandun ka sa Samar Leyte. Ganon po yung hurricane na yun. Kaya nabungkal talaga yung lupa. Pero hindi natumba yung puno. Lumitaw yung ugat. Ganon po tayo. Kailangan we are
deeply rooted, nakaugat kay Kristo para maging matatag tayo sa ating pananampalataya. At syempre, ito po, number 2, tayo ay dapat na-establish ang faith natin. Kailangan natin, 1, 2, 3, go! Yan, nasa Colossians pa rin tayo. Built up in Christ. Kailangan, tumatatag tayo. Ibig sabihin ito, yung foundation natin ay na kay Lord Jesus Christ. Na pinagtitibay tayo. Ang tanong, paano ba tayo titibay kay Kristo? Jude 20:21. Wala tong chapter, no? Isang chapter lang ito. Sabi dito, but you, dear friends, by building yourselves up, pagtibayin nyo ang inyong sarili. Paano? In your most holy faith. And praying in the Holy Spirit. The question is, gaano ka kadalas manalangin? Malaki pala ang bahagi ng pananalangin para tumatag yung pananampalataya natin. Kung hindi ka nananalangin, kung nananalangin ka lang tuwing pagkain, siguro mabubusog ka. Ay Lord, maraming provision na. Pero hindi ka tatatag. Kung pagkain lang, no? Naalala ko tuloy dito, yung kinento ni Pastor Joe, no? Yung mga Korean, sobrang prayerful nila. Sobrang prayerful. Yung pagkain, 30 minutes hanggang 1 oras yata. Yung mga Pilipino siguro, baka ubus na yung ano, tagal naman mag-pray na to. Sila Pastor Kim. Tagal daw mag-pray eh. Anyong haseyo, di ko alam yung mga, di marunong magsalita eh. Sarang hamnida. Di marunong mag-Korean, nilang alam ko. Di ko nga alam ibig sabihin nun eh. So, ang tagal daw mag-pray, grabe. Meron na naalala niyan eh. Yung ka-churchmate natin, di ba? Si kwento ko ba ko sino? Si ate, wala naman siya rito. Yan. Ang haba mag-pray, gutom na kami. Grabe namang prayer to. Pero, minsan mapapaisip ka, siguro kung ganito kalalim yung prayer na sa pagkain, paano pa kaya kung nagsosolo sila? Tatandaan ho natin, yung prayer po sa Bible, hindi ho katulad sa atin. Nung sinabi ni Pablo na sa 2 Corinthians chapter 12, nung pinagpipray niya na mawala yung kanyang thorn in the flesh, hindi ho ito katulad sa atin na magpipray tayo 1 minuto, tapos na. Hindi, iniiyak yan. Matinding prayer yun. Iba yung culture nila eh. Kaya ang question dito, gaano ka kadalas manalangin? At gaano ka rubdob? Ang lalim ng Tagalog. Ano ba yung Tagalog? Ibig sabihin, marubdob, taimtim, compassionate. Gaano ba kalalim? Gaano ka kadalas? Gaano ka sincero ang iyong pananalangin? Hindi ho natin pwedeng alisin ang buhay panalangin sa isang Kristiyano. Kung hindi ho tayo mananalangin, we cannot build ourselves up. Nasabi pa, in your most holy faith, banal na pananampalataya, sanctified, nakabukod na pananampalataya, na talagang pananampalataya lang para kay Kristo. Kaya mga kapamuso, ang hamon sa atin, kung gusto nating tumatag sa ating pananampalataya, manalangin na po tayo. Tapikin mo yung katabi mo, mag-pray ka na ha. Ha? Kaya minsan kaya minsan, ang ginagawa ng Lord, para tumatag tayo, dito marunong mag-pray bigyan ko kaya ng problema to. Merong isang pastor, merong isang kabataan na, hindi ko alam kung kabataan ba siya. Basta lalaki, sabi, Pastor, may prayer request ako. Gusto kong tumatag sa pananampalataya. Sige, pray sila. Lord, I pray na tagalogin ko na lang, na magkaroon siya ng mga pagsubok upang siya'y tumatag sa kanyang pananampalataya. In Jesus' name, amen. Napadilat. Sabi ko, tumatag ang pananampalataya, hindi magkaroon ng problema. Pero, ang tanong, tama ba yung prayer ng pastor? Tama. Hindi ho tayo tatatag kung hindi ho tayo nasusubok. Malinaw naman na sinabi dito, James chapter 1. Santiago chapter 1 verses 2 to 4. Mga kapatid,
Magalak kayo kapag kayo'y dumaraan ng iba't ibang uri ng pagsubok. Hindi ito na, ibig sabihin ito na pagka may problemado ka, ngingiti ka, may problema ako. Gaganon-ganon ka sa tapos nasa isang sulok ka ng kwarto. Hindi yun, baka maisipin ng mga kasama mo sa bahay, nababaliw na yata ito Tsaka pag problemado kayo, kumain kayo nakakabaliw yung totoo yun, pagka, wag muna kayo mag-fasting, kumain kayo. Practical yun. Kasi pag yung problemado ka, tapos hindi ka pa kakain, magmumukbok ka sa kwarto, madedepress ka. Kakain kayo. Okay? So, ang pag-fasting, kailangan physically, spiritually, emotionally, mentally, lahat ng aspeto ng buhay mo, kailangan prepared ka. Okay? So, mahirap yan. Baka imbis na yung fasting mo maging pagpapala, na-depress ka patuloy lalo. Kaya minsan, di ba, pagkatapos mag-fasting, ang iinit ng ulo. Sipin mo, kapatapos na mag-fasting nito, ba't nasigawan ako? Sino dito? Pagkatapos mag-fasting, ang init ng ulo. Di ba? Nakaka-apekto. So, kaya kailangan, pag problemado tayo, kain kayo, tapos pray tayo. Samahan natin ng prayer. Pero ito ano yung punto dito? Si James chapter 1, sabi dito sa verse 3, dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan, natututo tayong manalangin. Natututo tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos. Di ba yung paboritong illustration ni Pastor Joe, yung barya? Yan, lagi ko naririnig sa kanya. Kung di ako nagkakamali, yung natrap sa building, di ba? Hindi na siya makababa, wala nang tutulong sa kanya. Laglag siya ng laglag ng barya. May mga tinatamaan ng barya, hindi tumitingala. Uy, 10 piso to Tama-tama, pamasahe ko to. Hindi na siya titingala para hindi niya naisusole. Di ba ganyan minsan? May nakita ka, 100 pesos, tatapakan mo, kunwari wala ka nakita. Tapos ang tagal namang umalis nito. Tapos ang gagawin mo na lang, mag-aayos ka na lang, mag-aayos ka ng sapatos kahit wala kang sintas. Sisintasan mo. Para lang makuha mo yung 100 pesos. Di ba? Tapos sabi, anong ginagawa? Nagsisintas. Wala namang sintas yan kaya ginawa nung nakakatatlong bara, ubos yung barya niya. Ang ginawa niya, hollow blocks na maliliit. Di tumingala. Ganon tayo minsan Pag panay blessing ang binibigay, hindi tayo marunong tumingala. Hindi tayo marunong tumawag. Hindi pasalamat lang, wala. Bigyan ka ng pagsubok ni Lord. Ngayon, magpipray ka ngayon. Diba? Tatatag yung pananampalataya natin. At ang matindi nito, habang ikaw ay nagpipray, hindi ka lamang humihingi. Nire-remind mo yung sarili mo, Lord, you are my provider. Lord, you are my healer. Mga ganun maganda kasi yung mga ganong panalangin. Tapos yung mga biblical, si Ate Tess, isa sa mga pagnanalangin niya, may mga Bible verses yan. Lord, nothing can separate us from your love. Sinabi po sa iyong salita, you will never leave me. You will never forsake me. Ganyan po mag-pray si Ate Tess. Nire-remind niya yung sarili niya. Di ba, kagaya yung si Moses, nung nag-intercede siya para sa mga kanyang kababayan na papatayin na sana ni Lord. Lord, alalahanin mo po ang iyong pangako kay Abraham. Alalahanin mo, paano kung sila'y mamatay, iisipin ng mga katabing bansa, hindi mo sila kinaya, masisira ang pangalan mo. Nire-remind mo. Yung parang sa term natin dito, bagamat hindi natin marireverse psychology si Lord, hindi natin marireverse psychology si Lord. Pero masarap kasi sa feeling yun, di ba? Yung bago ka humingi, kinikilala mo muna ang Panginoong Diyos. Lord, you are my Lord. You are powerful. You are creator of heaven and earth. You are my creator. At habang tayo nananalangin, tumatatag ang ating pananampalataya. At sabi pa po, sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ang pagiging matatag hanggang wakas ng ating buhay o kung ano po yung mauna, magwakas yung buhay natin o bumalik ang ating Panginoong Hesus. Kaya po, backsliding or yung pagtalikod sa ating Panginoong Diyos, it is not biblical. At hindi ito kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya dapat wala na sa option natin
ang tumalikod. Maaring dumating sa punto ng buhay natin na mayroong pagdududa, pero ang pagdududa, maging kasangkapan ito para tayo ay mas lalong sumaliksik. Iba ho kasi ang pagdududa sa yung hindi pananampalataya, kaiba yun. Minsan yung pagdududa, ito yung magiging driving force mo para mas saliksikin pa para mas subukin pa yung pangako ng Panginoong Diyos. Pero yung hindi pananampalataya, andiyan na yung mga ebidensya, ayaw mo pa rin maniwala, yung disbelief. So ngayon, minsan pinibigay ni Lord yung matinding pagsubok para ikaw ay matutong lumuhod. Okay? Sabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 10, after you have suffered a little while, the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, will Himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. So ito po yung resulta. After we have suffered, ang ganda nung sinabi, perfect, confirm, strengthen, and establish you. Pag sinabi yung perfect, hindi ito yung wala na tayong kasalanan, hindi. Kundi, ayon dun sa kalooban ng Panginoong Diyos, ayon sa kanyang paningin. Minsan kasi sinusukat natin yung tao, even yung sarili natin, sa panukat natin. Hindi natin nakikita kung paano tayo tinitignan ng Diyos. Tingnan natin, maaaring si David, makita natin yung kanyang mga kasalanan. Minsan mafufocus tayo sa kanyang fall, yung kay Bathsheba, yung kay Uriah, yung sa pagsisensus. Pero ano yung description sa kanya ni Lord? Taong malapit sa puso ng Diyos. Ganyan. Hindi nakita yung kanyang nakaraan. Kundi yung mga nakaraan na yon, napakahalaga nun kay David. Bakit? Yung mga pagbagsak na yun ni David, ano yung natutunan niya? Humility. Hindi tulad ni Saul, di ba? Yung si Haring Saul, na hindi siya marunong mag-humble down. Si David, nung nagkasala siya, ano agad? Lord, sorry. Patawarin niyo ako. At habang tayo ay sa journey ng ating faith, tayo lumalago, lumalalim kay Kristo, sabi dito, He will Himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. Napakahalaga po nito na tayo ay Panginoong Diyos. Napakahalaga nito. Gusto ko pong i-share sa inyo yung verse na ito, nalagpasan ko to kanina Bakit to kailangan tayo establish in the faith? Sabi dito, John chapter 15, 18-20. Nadudun pa rin tayo sa John 15, di tayo nawawala. Kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyo ako muna ang kinapopootan nito bago kayo. Kaya galit ang mga tao, ang sanlibutan sa Kristyanismo, dahil galit sila sa Panginoong Hesus. Marami mga tao sa buong mundo, especially sa mga Muslim na bansa, they are persecuted because of their faith. Pero sabi dito sa verse 20, alalahanin, dati bato-bato lang, binabato lang yung bubong natin. Pero ngayon friends na natin sila. Hanggang dun lang. Minsan, yung sasakyan ni Pastor Joe, yung FX, di ba? Kasama ko lagi na sila Jeremy, yung mga tagatulak ng FX nung unang panahon Kasi gagawin namin kay Jeremy, diyan ka sa kanan. Kasi ando dun yung tambutso. Siya lahat ng sasalo. Pasensya na po na pinagtitipan namin lagi si Jeremy noon. Tsaka sa tapos bubuga yung usok, iiwanan namin si Jeremy. Pero yun po noon, niyuyugyug yung Apex nung pag nakaparada dyan. Tapos minsan ilalak namin yung pinto. Sino yung nakakaalala noon? Kasi parang magwawal, laki-laki ng katawan Payatot kami noon Kita nyo ng mga picture namin nung unang panahon, di ba? Mga wala pang pangkain nung unang panahon. Ngayon marami na So, kailangan maging matatag tayo. Kasi pag dumating yung matinding pagsubok, matinding pag-uusig, kakayanin natin. At napanood nga po natin kahapon sa mga naka-attend ng empowerment retreat, buhay po ang sinakripisyo para maipagpatuloy ang mensahe ng Ebanghelyo. Hindi natin nakikita yun, maaring minsan hindi natin nare-realize kasi we are in the comfort of our seats. Malamig, may aircon. Pero kung paano nagsimula ang Kristyanismo, buhay po ang sinakripisyo. And until now po,
marami pa rin. Sabi ho dito, gusto ko pong i-share sa inyo dito sa persecution.org, yung taga-Yemen. I think sa Yemen po ay number 3 yata or number 2 siya, sa pinaka-persecuted yung mga Kristiyano. And sa slides ba yan? Alam ko na, ilagay ko yon. Ito po si Zara, taga-Yemen po siya. Sa mga nakakaalam po, ang Yemen po, no, so nasa itaas yung Saudi Arabia. Ngayon ay gigera sila ng USA, pati ng Israel. Kasi andyan dyan yung mga Houthi at may civil war dyan. Pero kahit na dalawa yung gobyerno dyan na nag-aaway, pareho yun ay pinipersecute nila ang mga Kristiyano. Ito po yung sabi dito, no, ni Zara. Kasi meron po mga Christian organization tulad ng Open Doors, persecution.org. Actually, si Ate Tess isa dyan sa mga nakakasama dyan. Mamimigay sila ng Bible. Mag-i-smuggle sila. Yun naman po yung, bawal yun sa bansa nila, pero hindi ho bawal kay Lord. Mas maganda po, sumunod tayo kay Lord. So, magpapasok sila ng Bible sa isang bansa para lang ma-share yung gospel. Buhay po kapalit nun. Pag nahuli ka, kulong yun. Ito po si Zara, isa siyang Yemeni. Sabi niya rito, we are afraid of the extremists. Takot kami sa mga extremists na ito. Spies in the government itself. Maraming mga espiya. Alam niyo po ba yung yung Jesus nung unang panahon yung fish? Alam niyo 'yan? Alam niyo ba yung history noon? Kasi bawal ka maging Kristiyano nung unang panahon, ng panahon ng Romano. Minsan magdo-drawing ka lang na ganyan, no? Tapos maghihintay ka ng kasama. Pag dinugtungan niyo 'yun, Kristiyano 'to. Yun yung mga code nila nung unang panahon. May fellowship kami mamaya. Doon kami sa kuweba ng sa kuweba ng kung ano mang kuweba 'yon. Ang problema, may mga espiya. Pero maganda nung unang panahon, yung mga espiya nagiging born again nung unang panahon. Actually, mas born again pa nga sila pagka may mga binibitay. Grabe naman to. Grabe naman yung pananampalataya nila. Willing silang masunog dahil kay Kristo. Tapos sabi pa rito, and the government, yung gobyerno nila, bawal sa kanila ang pagiging Kristiyano. Kahit anong reklamo natin sa gobyerno natin, magpasalamat tayo, malaya tayo nakakasamba kay Kristo. Diba? Tigil-tigilan muna natin yung unity muna tayo. Huwag muna kayo mag-away-away. Away-away tayo, Duterte at mga Marcos, no? Yung kaunlaran din naman, diba? Nasa atin din yan. Again, sabi, at this point, they all work together against Christian. Pinagtutulungan sila. The reality discourages us a lot of times. Ito ang katotohanan. Nakaka-discourage talaga. Diba? Kahit ngayon simpleng hindi naman tayo nakakaranas ng persecution pero yung Lord, nagbibigay naman ako lagi, ba't lagi naman kami kinakapos? Minsan magsasawa ka magbigay. Lord, naglilingkod naman ako, bakit na bigla ako nagkasakit? Kaya minsan ayaw mo nang maglingkod. Kasi pinayagan ng Diyos na magkasakit ka. Pero ito, totoo sila. Sa pananampalataya nila, nadi-discourage talaga sila. Sabi pa, bakit to? Bakit sila nadi-discourage? Hindi dahil sa nagsasawa sila. Ito, sa kasunod. Especially that we can't go out with boldness to tell others about Jesus. Hindi sila makalabas. Hindi sila pwedeng mag-ingay. Yung sa Iran, yung mga nag-evangelize sa bus, minsan gagawin, tatayo lang bago pumara. Di ko alam kung paano nila sabihin, pumapara ba sila, para po, di ko alam. Kung meron silang leaflet, Jesus is Lord, Jesus is our Savior, tapos ibabato na yung leaflet, tatakbo na yun. Ganun ho ang evangelism sa kanila. Bakit? Bawal. Mahuhuliin ka ng mga pulis. Yung pananampalataya nila, hindi nila maipahayag. Pero, bakit nila ginagawa yun? We are very careful in all our meetings and conversations. Just imagine, hindi kayo makapag-carepluck, Kasi baka may marinig. Kung tayo dito sa Pilipinas, takot tayo sa mga marites. Kasi baka i-Facebook ka doon may mga marites kasi susumbong ka sa pulis. Ay, Kristiyano to I know that sometimes when I enter a house, I might not come back. Pwedeng di na sila makabalik. Kasi baka sa worship service nila, yung time na yon, mahuli na sila. They could take you to the extremists or the police station, and that is where the interrogation starts. They could even issue my death sentence. Death sentence. Dahil po sa pananampalataya kay Kristo. I cannot carry the Bible with me. Hindi siya makapagdala ng Bible. Kaya anong gagawin niya?
They can search me at any checkpoint on the way. So I try to memorize as much as I can before my visit. Ganun po yung ginagawa nila. I-memorize nila yung Bible. Paano ho kaya, dumating yung time, wala nang kuryente. Lahat ng Bible natin nasa cellphone. Ay, hindi na ako nakapag-recharge. O paano na? Nasaan masyado tayong komportable, pinabayaan na natin yung Bible na, yung papel, yung libro. At ito pa po, yung kay Zara, meron siyang kaibigan na binaril po. Dahil pagiging Kristiyano. The question is, bakit ho kaya hindi sila tumitigil? Bakit hindi sila tumitigil? Malaya sana sila eh. Sapagkat deeply rooted, established in the faith sila kay Kristo. At kaya bilang konklusyon, basahin po natin. 1, 2, 3, go! They love Jesus. Simply. Bakit? Naranasan nila yung pagmamahal ni Jesus eh. Hindi nila tinuring na yung persecution na, ay, hindi yata kami mahal ng Diyos, pinabayaan na yata kami. Hindi. Pananampalataya ito. Na kahit anuman yung nararanasan namin, we believe in the Lord Jesus. He is our Savior. He is our Lord. Kaya ang hamon ho sa atin, kung nais ho natin, lumalim ang ating ugat ng pananampalataya at pagmamahal kay Kristo, kailangan ho, simulan na natin ngayon din na mahalin si Kristo. Dahil ang pagmamahal kay Kristo, ito yung magiging driving force natin. Ito yung magiging motivation, inspiration natin para pagdaanan ng lahat ng klaseng pagsubok. Dahil kapag ikaw ay nagmamahal, kaya mong magsakripisyo. Kung ikaw ay nagmamahal, gagawin mo para sa Kanya lahat ng anuman yung maging hadlang. Diba? At hindi naman ho mahirap mahalin si Jesus. Dahil siya'y karapat-dapat na mahalin. I invite everyone na tayo tumayo at awitan natin ang ating Panginoong Diyos.